Ganitong itsura dati, bulok-bulok at puro kalawang at sobrang pangit pa. Pero ngayon mukha ng brand new dahil bago na ang gulong at bagong pintura. Last time inabutan tayo ng gabi kaya hindi natin nakabit yung mag sa likod. Kaya patitindigin na natin, kailangan na natin ikabit yung mag sa likod. May mga ginawa pala ako dyan na hindi ko na naipakita para hindi tayo matagalan. May mga nagsasabi kasi na ikabit ko ng ikabit, wag na daw i-vlog yan. Pero hindi naman ganun kasi gusto ko maantabayanan nyo at makita nyo kung ano-ano yung mga kinabit ko. Naikabit na natin itong mugs. So yan, umiikot na yung mags dito sa likod. Ginawa natin, kinabit natin yung side stand, kinalangan natin ng baterya. Tapos dito sa kabila is nilagyan natin itong case ng alak, tapos may baterya din para sumakto itong mugs. Yan, may ikot na yan. Syempre, shipa yan. Yan, kaya pwede mo na siyang iikot. Nakabit na yan. Higpitan na lang to, pero tsaka na pag nakabit na natin yung makina. Then yung manibela kakabit na rin natin. Yan. So hindi ko muna tinanggal yung balot para di agad siya magasgasan yung mga parts na nandito tsaka dyan. Tapos nilagyan ko siya ng tali dito sa bubong, diretso doon sa kulungan ng kalapate, para in case na matanggal to is hindi siya basta-basta matutumba. Alright. Siyempre, kailangan ko na rin ikabit yung dating matigas na manibela. Ito kasi yung dating dahilan kaya hindi natin na-testing dahil hindi gumagalaw yung manibela. So, ito yung gauge. Yan, sobrang dumi. Tapos yung mga bracket niya is kinakalawang na. Pero okay pa naman, konti lang yung kalawang. Tapos yung mga wiring nito, ayan, putol-putol kaya pagduduktungin natin. Ayan o, putol-putol na siya o. Meron pa yan doon sa loob. Yan, putol na rin. Kaya ayusin muna natin to. Ayan o, bago natin ikabit. So yan, sobrang dumi. Hindi ko pa nalinisan. Medyo busy kasi talaga. Ito na rin yung brake master, tsaka yung dalawang caliper. So kailangan pa itong linisan. Kasi ayun, kinakalawang na yung loob. Hindi na siya nagpa-function. Pag pinipress mo to, hindi na nagpe-play yung mga piston. Kaya kailangan natin linisan to. Tapos ayun, sabog-sabog na rin, kalat-kalat yung mga wiring. Ayan. Hindi ko kasi nakasikaso. Tapos ito yung makina. So ayusin natin lahat yan. Kung kailangan natin gawin ng gabi kahit walang vlog, gagawin natin para maisalpak na rin natin ng maayos. Tapos ito na yung headlight. Ayusin na natin to. Ayan, yung mga wiring, pagduduktong-duktungin ko. Alright. Itong harness is puro putol-putol na rin. Kaya pagduduktong-duktungin natin. Kasi ito yung fuse box. Ayan. So ayusin na rin natin para dire-diretso na yung pagkabit natin. Kaya pinagduktong-duktong ko na lahat ng mga wiring para maikabit na natin. Dito muna ako gumawa sa loob dahil sobrang init sa labas kaya hindi ko kakayanin ang mag-stay sa sobrang init dahil baka ma-heat stroke pa ako. Syempre alam nyo naman nagkakaedad kaya hina-high blood na rin ako. Pagkatapos ko sa harness, dito naman ako nag-focus sa headlight tsaka sa panel gauge niya. May mga time na nahirapan talaga ako dahil dinudukot ko lang siya. At oo nga pala, pasensya na kung meron tayong ibang pyesa na hindi bago. Ang hirap kasing maghanap lalo na kapag lumang modelo. So yun, yan na yung itsura niya. Inaantay na lang natin yung kaha. So yan, medyo bulok talaga dito. Wala kasi akong mahanap na ganitong bracket, pero pipinturahan din natin yan. May salpak lang. Then ang kulang na lang nito is yung mga kaha. Then ito na yung harness, lilinisan ko na lang yan. Pero okay na yan. Yung mga putol-putol is naduktong na natin. Ayan, yung mga ganyan putol, naduktong na natin. Tapos dito yung mga putol dyan, ayan, naayos na rin natin. Itong isa doon yan, nakaduktong yung sa harness. Tapos yan, mga putol dyan, naduktong na natin yan. Marami yan dito, pati dito sa loob. So yan na yung finish natin. Antayin na lang natin yung kaha para dire-diretso yung trabaho. Tapos nagugulong na rin yan, naliliko na rin yung manibela. Kaya makina isasalpak na rin natin. Pag nasalpak na natin tong harness,
Ayun, yun lang muna yung update kasi inaantay natin yung kaha. Ito kasi hindi pa ito masasalpak hanggat wala yung kaha kasi dito nilalagay yung kaha. So kapag kinabit ko agad to, hindi ko malalagay yung tornilyo dito sa kaha. Yan, dyan nakakabit yun eh. Yan. Dyan nakakabit yung pinakakaha niya dito. Kaya kailangan andito na yung kaha bago isalpak to. Kaya ayusin muna natin yan. Ito pipinturahan natin. Kahit Pilox pwede na siguro. Ayan. Kasi nasa loob naman yan. Ayan lang. Yung pinaka-update natin. Kaya pasensya na kung ito lang muna yung update ko. Inaantay pa kasi natin yung mga kaha na pinapintura ko. Malalaman nyo rin kung sino ang gumawa at kung maganda ba yung pagkakatira nila. Kaya hanggang dito na lang muna yung ating video. Kaya salamat sa panunood. Ingat!